Welcome to our podcast where we sweat, laugh, and push our limits to redefine what it means to be fit. I'm Champ D. Join us every Saturday as we dive deep into the journeys of ordinary people, achieving extraordinary transformations one rep at a time. Ako naman po si Champ Paolo. At ito ang Fitness Diaries. Transforming Lives. Di ngayon, yung guest natin, ano bang episode na? Wait lang. Episode 13. Today 13. Is, 13. Yeah. And then yung guest natin ngayon is ka-tokayo ko or kapangalan. Ay, talaga ba? Oo, parehas kami Paolo. Nung hindi ko rin alam kasi ang tawag natin sa kanya is, or mas kilala siya sa community natin na DM. Yeah. Pero ito nga, pakilala natin si Coach DM or kapangalan ko nga, Coach Paolo. Ang ganda ng storya nito kasi he was able to shed so far more than 100 pounds if I'm not mistaken. Oh my. And then, yung gustong-gusto ko sa story ni Coach DM was it started mamaya papakwento natin sa kanya nung nagising siya at the middle of the night and then nakita niya yung kids niya tapos nahihirapan siya huminga, natutulog yung family niya close to him, beside him, and then nahirapan na siya huminga and then realization niya na I have to turn things around kasi gusto ko pa makasama yung kids ko for a long time or yung family ko. And then, nakakatuwa rin kasi, yun nga, he's a loving father of 2. Kapangalan pa ng panganay ko yung panganay niya, which is Chase. And the baby girl is Chance. Ito pa isang trivia, magka-birthday rin kami. Nakalimutan ko kanina. Wait, na baka mamaya magkakambal talaga kayo. Kambal pala kami, no? Kambal pala kami. Yeah. Oo. So he's also busy right now sa managing his business, which is a restaurant. At pangalan ng restaurant is Cardo's Grill and restaurant sa Mati, Davao Oriental. Wow. Nung huli DM na mention mo sa akin, na-mention mo is pa-open na kayo ng isa pang branch or planning ba? Planning pa lang. So ngayon, in-expand muna namin yung current na restaurant para mas accommodate ng mas maraming customers. Oh, wow. So yun. So yun nga, yun na yung short introduction natin. Let's all welcome sa episode natin. Ngayon is si Coach DM. Yay! Ay, kapangalan ko rin pala. DM. Diba? So, this is another divine connection, ladies and gentlemen. Yan. Hello, Coach DM. Oh, my goodness. Super happy. Good morning sa inyo, coaches and champs. And thank you Coach for raising our podcast. Sobrang na-appreciate namin yung time mo na mag-yes. Isa si DM sa nakasama ko sa interview last season sa Kaizen. And then isa yung story niya, isa yung part ng interview namin na yung part ng interview niya na parang doon ako nag-spark na parang ang ganda ng kwento ng ng daming magandang kwento sa loob ng Kaizen na gusto ko i-share sa labas ng community. That's why we started itong podcast na to. Okay. Ganda nga. So, introduction lang siguro, DM. So, yes. Mostly, yun nga, yung siguro magandang, how did you start your fitness journey? What was the turning point? Or anything that you want to let the viewers know about you na hindi namin nasama sa introduction? Yes. Sige. Fitness journey ko nag-start, actually, medyo matagal na. Pero, alam mo yun, fitness lang. Kasi, lumaki ako mataba eh. Kasi nga, nasa family kami ng Kapampangan. So, may restaurant kami. Doon ako lumaki sa restaurant. So, puro pagkain ng ang environment ko. So, ayun, mataba ako noon, yung bata ko. Then, yun nga, tinutokso. Tapos pag naghahabulan kami, ako lagi yung naiiwan. Kaya, hintayin niyo ako. Pag alam mo yun, nakikipag-away kami. Tapos ako yung lagi naiiwan dun sa mga kaaway kasi hindi ako makatakbo na mabilis. Pero yun, syempre, nung lumalaki na ako, naging conscious na ako sa sarili ko. So, ayun, nagsimula akong diet. Yun lang, kumbaga basic knowledge lang. At saka isa din kasi yung isang factor doon yung mga lola ko na nagkasakit, diabetic sila. So kumbaga
at the early age, nagkakasakit na sila, tapos yung iba na namamatay na dahil sa sakit. So, inisip ko, pag pinagpatuloy ko yung ginagawa ko, or kapag tinuloy ko na i-adapt yung lifestyle nila, may possibility din talaga na maging ganun mangyayari sa akin. So, ayun, fast forward, mga high school, college, na-introduce ako sa mga gym. Pero alam mo yung mga trip na mga estudyante before na pupunta sa gym. Very sedentary yung lifestyle ko. Yung napabayaan ko, naging comfortable na masyado ako sa situation ko. From, alam ko, nasa 80 kilograms, umaabot ako ng 125 kilograms. In just 1 year. So parang 1 year mahigit lang yun. Sobrang bilis. So ayun nga, yung turning point ko, yung na nasabi ni kanina, Champ Pao, na isang gabi na nagising ako, catching my breath. Hindi talaga ako makahinga nun. Tapos, ang lakas ng tibok ng puso ko. Yun, alam mo, naririnig mo na talaga sa yung palpitation na. So, nagising ako around mga 1-2 a.m. na. Tapos, nakikita ko yung mga anak ko, yung family ko natutulog. Then, may realization na, what if one day, hindi ako magising? Or what if one day, sila yung magising na wala ako? So, syempre, kumbaga, alam mo yung nag-future project ako na, na gusto ko pa makita, mag-graduate yung mga bata, get married, alam mo, mag-enjoy sa buhay. Pero, ayun nga, yung situation ko na yun will not allow me to see that yung future na gusto ko makita sa kanya. So, ayun, literal na wake-up call siya kasi nagising ako tapos ang galing. Tama ka naman. Yun ang totoong wake-up call. Alam mo yun, natutulog ka tapos parang sinampal ka ng Diyos, oy, gumising ka dyan. Tigil mo na yan. And then, ayun, nasa Davao ako nun, lumipat ako sa Manila for work. Na kailangan ko talagang baguhin yung situation ko. So, naghanap ako ng mentor. Not only yung mentor, but kasi ito, singit ko na lang din. Na-realize ko nun yung paglaki ko, hindi lang siya physically. But also, alam ko na meron ako kailangan baguhin internally. Kasi, tingin ko, para sa akin, output na lang siya or result na lang siya nung mga habits ko, yung bad habits ko. So, naghanap ako ng coach na align doon sa personality development, sa character development. And then, nakita ko nga si Coach Cho na ang dami namin mutual friends sa personality development na industry. So, nag-reach out ako sa kanya. And then, ayun, he introduced Kaizen to me. And ayun, after Kaizen, I applied yung mga natutunan ko doon. Not only yung mga techniques, yung mga workout plans, but also the personality development, the habit, the mindset na nakasama doon sa program na yun. And yun, fast forward 4 seasons later, nag-lose ako na more than 100 pounds. So, yun yung naging journey ko. Steve, grabe, sobrang amazing ng journey, Coach DM. Well, we call him Coach DM now because he's now a coach sa Kaizen community, no? At trivia also, isa siya sa mga na-assign sa team namin ni Champ Paolo na Team Elevate. So we're so grateful. And another trivia, alam mo ba, Coach DM, isa ka talaga sa top na naisip namin ni Champ Paolo nung kino-conceptualize namin itong podcast na ito. Yeah. Salamat. And another trip, puro trivia lang pala to. Another trip, alam mo ba, Coach DM, kapag halimbawa pinopromote ko ang Kaizen, isa yung photo mo, isang mga pinopromote ko talaga. Kasi ang grabe kung makita nyo na, I think ipa-flash naman natin, no, Champ Paolo, yung transformation. Yung side by side ni DM is one of the makikita mo talaga yung transformation. Correct. Also, yung testimonial video. Kunento ko nga sa kanya to na yun yung ginamit namin for doing the ads for Kaizen. Kasi yung
yung makikita mo rin naman talaga doon na it's not just the physical transformation. Makikita mo rin sa video na yun how he was able to transform his mindset, yung sabi niya kanina, his from the bad habits or yung nakasanayan na lifestyle because yun nga yung nag-run sa family to changing it and then hopefully eventually passing it to his kids and to his family. Diba? Yeah. Tapos ang nagustuhan ko rin Actually, kay sige, go coach. Ay, hindi, kukwento ko lang sa ay tatanong ko sana is yung nagkasabay tayo ng isip ha. Sige. Sabi niya, magka-birthday kayo, pares pa kayo kami. ng anak eh. Oo, kambal talaga Hindi, kayo. Yung kinakwento niyo yun, yung transformation. Di ba may Kaizen podcast din. Pinanood ko yung replay, hindi ko kasi inabutan yung live eh. Nasabi ni Mentor Boggs, isa sa coach namin doon sa Kaizen, nakwento niya na consistent daw si DM, gano'n. Pero knowing myself, hindi talaga ako consistent. Really? I mean, yun ang problem ko talaga. I'm very, consistently inconsistent talaga ako sa lahat ng ginagawa ko. Okay. Kaya maganda din na meron kang kasama, may community ka, para mabigyan ka ng feedback kasi minsan may blind spot ka na hindi mo nakikita. Talaga, galing doon sa kanila, sinabi lang consistent ako, pero para sa akin, sinusunod ko lang naman yung tracker, yung sinulat natin doon. Pero natatawa ako na, seryoso to? Consistent. Pinaulit-ulit ko eh. Kasi para sa akin, hindi talaga consistent. Ayun, so pero para magkaroon ka ng results na gano'n. We can yung yung consistency natin, yung consistency mo versus the consistency of yung mga hindi talaga naging consistent is mas mataas yun sa'yo, kumbaga. Yung level to give you the results, level of consistency. Kailangan talaga ng matinding consistency. Precisely. Especially galing ka dun sa malaking obese side na hindi mo makikita pa yung result mo. Kahit ang tagal na ng execution mo pero very little yung result. Ano na yun eh. Kailangan talaga ng matinding consistency. Exactly. Yung isa kong question, Coach DM, yung isa kasi sobrang natutuwa ako kay DM kasi unlike a lot of people na starting their fitness journey, especially pag galing pa sa big side, kahit nga ako nung galing rin ako sa medyo malaking side, is ang ayaw ko talaga. Naalala mo yung pinag-usapan natin to before, ayaw natin before is yung nagtitake tayo ng progress photos. Yeah. Kasi parang meron something sa utak natin na ano ba to, kailangan ko mag-take ng picture, hindi pa naman ako maganda katawan. So meron sa kahit sinong tao, mostly of us is na pag nagsisimula sila is ayaw talaga nilang nagtitake ng videos or photos. Kasi hindi pa sila happy sa nakikita nila in the front of the mirror. Pero yung kay DM kasi ang natuwa ko is even from the start he was already documenting the process. Yes. So what sparked that decision na from the start gusto ko na kagad start tong i-document? Well, yung una syempre requirement siya doon sa program. Kumbaga kasi sa akin ang mindset ko noon I will not just buy the program, but I will buy into the program. So, kung ano yung pinapagawa sa akin doon, ginawa ko lang din. Kumbaga, no questions kasi, kumbaga, yun naman magbibigay ng result sa akin eh. Kasi kung in-apply ko yung mga alam ko, at saka effective siya, sana hindi ako tumaba. Pero ayun nga, nung nag-decide ako na gawin yung program, sabi ko, gagawin ko kung ano yung sinabi sa akin. So, isa doon yung pagdo-document. And also, kasi nag-aaral din na ng film, gumagawa ng mga film. At the same time, mahilig ako sa mga movies. Napansin ko kasi doon, ang story, or yung story, yung magandang story is kapag pinakita yung struggle. Aside sa pagpapaganda ng story, doon nakaka-relate yung tao. Kasi marami din tao na may mga struggle. So, ang ginawa ko is, mas gusto ko ipakita yung mga flaws, yung mga struggles. Kaya ako nahirapan ngayon na mag-document kasi wala ka ng flaws? I mean, syempre, madami pa. Yeah. Ano lang, alam mo yun,
medyo smooth sailing na siya ngayon. Unlike before na very ang daming struggles, hindi ako makalakad, sobrang taba ko, ang pangit na itsura. So sabi ko ayoko na maibalik na yun, di ba? Para ma-document lang. Kaya habang andun pa ako sa stage na yun, as much as possible, dinocument ko talaga siya. Kasi not only for me, para meron akong makita yung progress photo ko, gusto ko din siya ipakita dun sa mga tao na tulad ko before na it's possible. Na okay, ganito din ako dati, di ba? Ganyan din ako sa situation mo. And it's possible na magkaroon ng magandang transformation. So yun. Kasi 'di ba mas ramdam mo yung triumph ng movie or ng film. Pag nakita mo talaga yung struggle. Yep. Ganda. Yung parang yung sa movie na Gladiator ba yan? Yung parang yung sa huli, yung mga flashbacks siya. Challenge mo flashback. Galing. So, yun. So, you are also a great storyteller, Coach TM. Which I could attest naman talaga because of the video that you've shared. So, sobrang amazing lang. Sobrang inspiring ng testimony na yun. Kanina nabanggit mo, Coach TM, na kaya mo nakuha si Coach, kaya ka lumapit kay Coach Cho because you want to include the element of personal development in your fitness. And then apparently, may mga mindset ka na kailangang baguhin. Then sabi mo nga, as within, so without it. So your outer world is actually the reflection of your inner world. So I'm just also curious kung ano yung on top of your list, ano yung mga mindset talaga na binasag mo during your, the start of your journey ng fitness and personal development na hanggang ngayon, masasabi mo na talagang ito yung nag-sustain sa akin. Would you like to share, Coach DM? Siguro kahit ano na, mga 20. Sige, sulat ko muna, no? Hindi, kung ano lang, whenever you're ready, kung ilan lang po, or isa, dalawa, one or two, would do. Hindi, siguro yung binasag ko talaga doon is yung complacency. Yung self-justification na kasi never ko nakita mataba yung sarili ko even though mataba na ako. So, oo. Kaya siguro umabot ako ng ganun. So, parang naging comfortable na ako. Naging very complacent ako. Also, meron ding factor yung pagiging overconfident ka din. Kaya ngayon mas value ko yung pagiging competent over yung pagiging overconfident. Nice. So, the same time, isang principle dun is yung humility talaga. Na yung mirror, yung feedback ng tao sa'yo. Yeah. Kailangan sometimes, akala mo, dahil hindi ka na nakikinig sa sarili mo, kailangan na merong outer intervention na magsabi sa'yo na kailangan mo nang baguhin ito. So, ayun, akala ko healthy ako sa loob, which is hindi. Kasi nga, hindi siya nag-translate dun sa results ko. Okay. So, ayun, self-awareness talaga. Yung isa sa nakuha ko doon na everything's interconnected, as within, so without, as above, so below. So, kasi para sa akin, dahil nga sa sobrang laki ko, hindi ko pa makikita agad yung physical transformation. Yeah. So what I could do at the moment is to really i-build up yung mental muscle ko at emotional muscle ko. So eventually, magka-catch up yung sa physical na transformation. So yun, self-awareness na talaga. On a day-to-day basis, I ground myself to really tingnan yung magkaroon ng self-awareness, sarili ko. And also, creating the self-image inside your mind kung ano talaga yung anong gusto kong mangyari sa buhay ko, sa physique ko. So, ngayon, ang ginagawa ko is every morning, binivisualize ko talaga yung gusto kong physique. Not only visualize it, but I also
feel, think, and live as if I'm living that dream physique na gusto kong mangyari. So, yun. So, yun yung nagiging fuel mo to move on. Ang galing, no? Actually, champ, hindi na siya fuel eh. Kasi, ito, baga, fuel parang motivation kasi yan eh. Okay. Na, sa akin, ano na siya, I don't believe na magagawa ko yun. I just be and live doon sa state na yun. The state of being. The state of being na siya. So, hindi na siya kailangan ng fuel. Kasi you're living at that certain, ano na talaga. Uy, nag-goosebumps ako doon. Ang galing. Ang ganda nun. I love it. Ang galing. And it started with self-awareness talaga. That you cannot have self-mastery if you're not aware of yung mga kailangan mong i-improve or i-correct sa life mo. And the value of humility also. Galing. Yes. Thank you, Champa. Coach DM. Champa, baka meron kang sobrang humble additional. Ang ganda nung sa akin. Gusto ko yun. Everything starts in the mind. Whatever you plan to do, start to, 'di ba? Bago siya maging reality, kailangan mo talaga i-manifest na yung sinabi niya nga, live yung ano ba yung sabi ni DM kanina? State of being. Yeah. We do have. Yep. We do have. Yeah, exactly. From Coach Shara. Tapos meron akong gustong itanong about sa kasi wala pa kaming natatanong neto before that you had you are diabetic before? Diabetic. Tapos now na-reverse na siya? Ito. Kasi nga, ito. Ayaw kong pumunta sa doktor. Kasi alam ko pag pumunta ako sa doktor, hindi ka nalalabas doon ng walang reseta na kailangan mo na ng gamot, di ba? May white coat syndrome ba? Skeptic talaga ako sa mga doktor. Pero yun nga, nakausap ko din si Doc AJ. Sabi ko makikinig na ako sa mga doktor. Pero yun, nung umabot ako 125 kilos, meron ng mga skin pigmentation. So sobrang itim na leeg ko kahit buong araw ko siya hihilod mo. Akala ko libag lang eh. Kasi nga wala na akong leeg. Pero hindi nawawala. Tapos yung pa ako, ang itim na. Meron ng mga maliliit na blood clot. Kaya pala umiitim yung mga skin pigmentation kasi mga ano yun eh, parang blood clot? Veins ata na maliliit na veins na pumuputok. Tapos, ayun nga, brain fog, hindi ako makahinga. Yung pag iniwan mo ako ng 30 seconds, tulog na ako. Hindi ako maka-long drive kasi nga naantok ako. So, lahat ng signs siya ng isang diabetic na tao. At the same time, yung nga, may evidence ako na galing ako sa family ng mga diabetic. So, instead na magpa-doktor ako, ang ginawa ko is binago ko na lang agad yung lifestyle ko. Pero I'm not saying na, di ba, wag magpa-doktor kasi yung iba, meron kasi yung mga kilala agad na pag meron ganun, ang ginagawa is yun, nagpa-doktor tapos re-resetahan agad ng insulin, di ba? So, turo ko na lang ng turo. So sa akin, tinry ko muna. Sabi ko, try ko muna at least 1 year kung mag-work ba. So, ayun, binago ko yung diet ko, yung lifestyle ko. And eventually, ayun nga, nawala yung pigmentation. Sabi nga ni Chance nung nakaraan Daddy, ba't hindi ka na yung umihilik? Snoring? Really? Sabi ko talaga, hindi ko alam eh. Hindi ko din kasi alam kasi natulog ka eh. Pero sabi niya, ganun, so hindi na daw umihilik. Tapos ngayon nakakapaglakad. Kasi dati hindi din ako makapaglakad because of sciatica. So, yung nerve pain sa lower back ko, Okay. Ano nga 1 minute lang maximum ko na lakad. 1 minute to 2 minutes kailangan ko humiga or umupo para makalakad. Cause of overweight rin ba yun? Yeah. Isa factor yung pagiging overweight siya. So, ayun. Ngayon, syempre, wala naman akong data, kasi hindi naman nagpa-doktor. So, feeling ko, na-reverse ko siya. Kasi lahat ng naramdaman ko before na hindi maganda, nawala siya ngayon. So, ayun. Actually, I'm planning din na baka next week babalik ako ng Davao
magpa-ano din talaga, magpa-blood test, magpa-general check-up para ma-check yung mga kung ano yung condition ko ngayon. But, yung mga symptoms before, compare ngayon, wala na siya. Nawala na talaga. Sting! I love it. Ang dami talaga nagagawa ng fitness. Kumbaga dati, hindi ko kaya mag-drive ng 30 minutes. Aantokin talaga ako, makakatulog talaga ako. Tapos yung last party natin, nag-drive ako from Manila papuntang Davao. Hindi mo lang inaantok. So, yun. Isa sa mga kwento mo before about dyan is yung nung magkasama tayo sa interview before sa Kaizen, was yung time na tatrabaho ka sa Cubao. Malimutan yun eh. Tapos yung lakad mo was only 10, 15 minutes. O, isang kanto. Isang kanto. Pero hindi mo na siya kaya lakarin kasi kailangan ko mag-taxi. Hingal ka, masakit yung hingay sa sakit mo. Yeah. Ano yun nakatira ako sa Cubao, sa Manhattan. Tapos nag-grocery ako sa SM Cubao. In between Manhattan and SM Cubao is Ali Mall. So, ayun, isang kanto lang yun. After ko mag-grocery, kailangan ko sumakay ng taxi para makabalik kasi hindi ko na kaya maglakad eh. Ang problem, hindi pumapayag yung taxi kasi nga, lugi sila. Super lapit lang eh. So, ang ginagawa ko, lakad, 1 minute, baba, upo. Alam mo yung mag-squat ako kung saan-saan. Pahinga, upo. Tapos lakad na naman, upo. Lakad, upo. Lakad, upo. The struggles, no? Oh my. And apparently, laki na ng pinagbago, no? Siguro kahit mga 20 kanto. Kasi iba, mini-measure na natin yung steps natin ngayon. Wow, nakikurious ako bigla. Kasi di ba sabi nga nila that fitness is a multiplier, right? So, nag-pause si Coach DM. Can you hear? Ayan. So, fitness is a multiplier, right? With your current physique, Coach DM, paano pa niya binago yung ibang aspect ng life mo? Aside from pag-grocery, apparently. But yung other aspects mo, like, syempre, you're a businessman and you're a content creator also. So, ano yung mga, family man, exactly. So, ano yung mga nabago? Ano yung mga nakita mo na worth highlighting talaga? Ano na, nakakasuot ako ng medyas ng hindi nahihirapan. Gusto ko yun. I love it. Very, kasi very dati, true. Struggle talaga eh. Yes. Nagpapatulong pa ako sa, sa wife ko na, pasuot naman ng medyas. Di ako Hindi, Yung mga simple things na na-appreciate ko ngayon dahil mas naging fit ako. Makapag-play kasama yung mga bata, makapaglakad sa nature. Dati hindi ko kasi magawa. So ngayon, nakapaglakad-lakad na ako. Yung mga simple things na ano pala siya. Kumbaga, alam mo yun, very, siya eh. Paano ko ba siya sasabihin? Siguro yung mga normal na bagay na gagawa ng mga tao. Para sa akin, siya eh. Ngayon, naging grateful talaga ako na nagagawa ko na siya. So, pagdating naman sa business, mas syempre, nawala na yung mga brain fog, mas naging sharp ka, mas na-execute ko na maayos, mas nakakapag deep work ako kasi nga hindi na ako nakakatulog. So, kaya ka na mag-focus ng 1 hour to 2 hours editing. Unlike before na 5 minutes, wala na. Ayoko na, tulog na naman. Lockdown na agad. Literal. Pagkatabi mo ako, magulat ka na lang, may humihilik na sa tabi mo. Masandal tulog. Oo, yun Oo. Pero, ayun nga. At saka ngayon, yung sa Bible verse nga na nakwento ko dito sa iba, nagtanong sa akin. Sabi ko, na totoo yung sabihan na yung body is the temple of the Holy Spirit. Right. So, doon ko, kasi dati akala ko yung body is, wala lang, body lang, di ba? Para magawa mo yung mga dapat mong gawin. Pero siya eh. Kumbaga, siya yung pinaka-manifestation talaga ng inner world mo or ng consciousness mo. Kung paano mo siya gamitin, kung saan mo siya gagamitin. So, ayun. Ngayon ko siya na-appreciate. Kaya, for me, malayo pa. Kumbaga, marami pa akong gustong i-improve sa body ko kasi alam ko na kapag na-improve ko itong body ko, itong container ko,
mas marami pang magagawa. Not only for myself, but also to be of service to others din. So, pwede na makatulong sa iba, maglinis ng bahay. Correct. Household chores and all. Tsaka baka matutuwa si Mrs. Sa susunod, may mga modeling na, di ba? Yes, let's claim it. Why not? Oo. Sobrang kasi ngayon, di ba, tinitignan nila yung life story natin, testimony natin. So, that would give inspiration to people talaga. It's not just about the physical, yung great physique that we have, but kung paano mo na-achieve yun, it's really worth inspiring. Very inspiring. So basically, yun talaga, simple things na hindi na-appreciate ng iba na nagagawa nila. Kasi dati, ayun nga, hindi ka makalakad. Yung paglalakad pa lang, sobrang blessing na siya. So, sa akin, simple things na magawa mo yung chore sa bahay, diba? So, yun yung mga napaka-grateful ko dahil naging fit ako ngayon. Yung magandang example dito sa sinabi ni DM, yung mga simple things na yung iba is natitake for granted. Actually, hindi naman natitake for granted, pero kasi naging norm na sa kanila yun. So, hindi na ganun kabago sa kanila. Let's say yung tayo kasi nakakita tayo ng full colors. Pero unlike dun sa mga colorblind, nung first time nila makakita ng full colors, kasi may nanonood ba yung salamin na makakita nila yung full colors. Makikita mo yung first reaction nila after wearing those glasses and makita sila ng first time nila makita yung color ng flowers, color ng nature. Na sa atin, hindi tayo ganun hindi na bago kasi normal na sa atin. Pero yun nga, yung sabi ni DM, yung na nag-transform yung body niya, yung health niya, yung mind niya, yung mga nagagawa niya na nagagawa ng iba naman normally is sobrang natutuwa siya. Nakakatawa. Yep. Wow. The value of gratitude talaga ba yung nagagawa niya. During those time na coach na syempre yun nga 100 pounds. During those na nawala, 'di ba? 100 pounds lost. During those time is yung ginagawa mo na nun is managing na yung Cardos Grill. Hindi. Yung inopen ko yung business ko, nasa pa nun? 150 na ata. Season 1, season 2 yan. Ng Kaizen. Was it a struggle for you na to be in the food industry, yung restaurant, tapos ikaw was trying to lose weight? Hindi. Sa akin hindi. Kasi, yun nga, again, going back, in-establish ko muna yung tamang mindset. So, kung paano ko, kasi pinaka-challenge ko is environment eh. So, ang ginawa ko, instead na yung environment ko mag-hinder siya dun sa goal ko, ang ginawa ko is, nileverage ko yung environment ko para mas ma-achieve ko yung goals ko. For example, dahil may mga staff ako doon, may mga gamit ako doon, may mga food, di ba? So, ang ginawa ko, yung menu na ginawa ko doon is, syempre, high protein. So, may mga tuna, may mga chicken. Tapos, pag nagpapa-production ako, kasi may production kami ng mga pagkain. So, pinapasabay ko na din yung meal prep ko. So, mas dumadali. Instead ako gumawa, hindi less friction siya. So, yun. Galing. So, it's about being resourceful. Instead na mag-complain ako, ang hirap naman nito, So, ginamit ko yung environment ko para mas mapadali yung journey ko. Galing. Na-manage pa yung environment mo because of that. Astig! I love it. So, nakita niya yung mas nakita niya yung pros kaysa yung cons ng trying to lose weight tapos may restaurant na minamanage. Galing. Tapos, syempre, grill, di ba? Para less yung oil. So, yeah. Pwede ko ipasabay na lang sa grill. Oo. Makapag-put up nga rin ng filler. Parang pag bumisita tayo sa Paulo sa Davao, huwag nating kalimutang dumaan high sa... protein. Oo. Dumaan sa restaurant ni Coach DM. Ako naman, gusto ko lang ulit bumalik sa family mo ngayon, Coach DM. Ano yung mga notable na tawag doon, remarks or statement na
ng wife mo o ng kids mo? Aside from, for example, sabi ng sa anak mo, Daddy, di ka na nag-snore, something like that. So, ano yung mga mo na notable na mga statement na sinabi na nila sa'yo na hindi mo talaga notable handshakes, babe, hindi mo kakalimutan. Oo. Ano daw? Dahil sa transformation mo, I mean. Mas matagal na daw sa bed, mga ganun din. Okay, usapang ano pala ito. Aside doon sa mga sinabi nila. Energizer ka na. Long lasting na. Aside doon, syempre, Motorola. merong aside din sa mga sinasabi nila, syempre, nakita naman nila talagang difference sa pag-lose ng weight, sa pag-transform ng body. Para sa akin, ang pinaka-significant doon is na-influence ko sila, naalagaan din yung health nila. Kasi di ba nagpo-post tayo ng progress na nun. Nakikita ko din, not only sa family ko, but alam ko, kahit hindi yung mga friends ko din, alam ko, kahit hindi naman kami nag-message pero dati puro ang pinopost nila, inuman, yung party. Pero nakikita ko, nasa gym na, nag-workout, nag-diet. So, ang maganda doon is, aside doon niya, at aside doon sa feedback na, kasi nung nag-post ako ng transformation, ang dami, galing na transformation doon. Yep. So, kumbaga sa akin, I'm very grateful for that na na-appreciate nila. Pero what's much bigger for me is na nagkaroon ako ng positive impact sa kanila. So, yung family ko, kumbaga meron na silang session sa badminton. Kumbaga, alam mo they're doing something. Kahit wala silang knowledge or yung alam natin kung paano. Hindi ko din naman sila tinuturuan kasi ayoko naman parang magmagaling. Not unless magtanong sila. Yeah. Pero being a part or kumbaga naging influence ka sa kanila to kumbaga naayusin. Oo, na magbago yung lifestyle nila. Para sa akin, significant na yun. Kahit di madami, basta at least meron kang natutulungan na tao through your actions, through your result na magbago din, na mas maging maganda yung lifestyle. Amazing, no? Yung transformation mo nag-transcend sa ibang tao. Dahil nakita nila yun. Yun naman yung gusto natin is to, syempre, ang una natin gustong ma-inspire or ma-help is usually family naman tayo. Family. Diba? So, nakakatawa. So, sabi mo nga kanina, DM, ang galing talaga nung transformation. Maraming na nagalingan sa transformation that you were able to do yung 100 pounds na na-lost. Pero sobrang ganda talaga. Sobrang mas parang tawag dito. Mas tingin ko mas napaganda nung yung journey mo because I know na masusustain mo siya because of the knowledge and the change of mindset. Kasi a lot of people, di ba marami before yung mga show, parang dito yung mga Biggest Loser. A lot of those people had shed mga ganong kalaking pounds rin. But not a lot of them was able to sustain. Or to yung pumayat na sila or na-change na nila yung lifestyle nila. Yep. Agree ako doon. I mean, aside doon sa yung nakwento ko kanina na self-image, kung paano mo titignan yung sarili mo. Aside doon sa habits. I mean, sa habit, syempre, malaking factor yung habit to sustain. Yeah. Kasi, for example, ang intention mo lang, mag-lose ng weight, pero hindi mo inalam ano talaga yung root cause nun. So, basically, babalik pa rin. Mag-bounce back pa rin yun. Band-aid solution siya. Pero ang kwento dyan yung may daga na nasa bahay. Tapos syempre, lumabas siya sa lungga niya, naghahanap siya ng pagkain. So pumunta siya sa kusina. And then, nung kukunin niya yung pagkain na nakita niya sa lamesa, hinahabol siya ng pusa. May pusa pala doon. So tumakbo siya. Balik siya sa lungga niya. Iyak siya kasi gutom na siya Tapos wala siyang palag doon sa pusa. May dumating na fairy godmother. Sabi ng fairy godmother, ba't daga? Ba't malungkot ka? Sabi niya, gutom kasi ako. Tapos hindi ako makalabas, may pusa. So ano bang gusto mong mangyari? Wish ko sana maging pusa. So ayun, kinabukasan, pagising niya, nagulat siya, naging pusa na siya. So labas siya. Okay, yun na. Daga, naging pusa. Confident na siya. Pag lapit niya dun sa pagkain, hinabol na naman siya ng aso. Aso. Ayan. So, okay. So, aso na naman. Balik na naman siya.
Sabi niya naman sa fairy godmother, pwede mo ba akong gawing aso? So, ayun. Paglabas niya, naging aso na siya. So, ayun, labas siya sa bahay. Laro siya, hanap siya ng mga kain. Ngayon, inabol na naman siya ng lion. Nandun pala siya sa Africa. Sa lion. Takot na naman siya. So, sabi niya, ito, fairy godmother, gawin mo na lion. Para hindi na matakot. So, labas siya. Naging lion siya. Paglabas niya, mayroon namang mas malaki sa kanya, elepante. So, sabi niya, last na talaga. Gawin mo elepante. Talaga, elepante na siya. Siya na pinakamalaki. Diba? Confident na siya. Tapos, may tumakbo sa paa niya na nakita niya daga. Natakot siya. Di ba takot ang mga elepante sa daga? So, takbo siya. Moral ng story is, kung daga ka sa loob, daga ka pa rin talaga sa labas. Kahit ano maging itsura mo. So, para sa akin, kailangan muna baguhin talaga yung nasa loob. Kung paano mo titingnan yung sarili mo. Nice. So, sobrang yung self-image mo talaga kung paano mo tingnan sarili mo. Hindi siya external confidence lang dahil, ayun nga, merong maganda na yung physique mo, kung ano meron ka. But yung internal confidence, yung kumbaga, yung certainty mo sa sarili mo na andoon sa loob. So, kahit ano pa man itsura mo, magka-catch up na lang talaga eh. Correct. So yun. Ayun. May matututunan tayo sa daga. Sa daga. Marami ka talaga Ang ganda ng matututunan. kwento. Oo, marami kang matututunan dun sa journey mo throughout Correct. the thing that you're trying to achieve your goal. Ang counterpart niyan sa financial is yung mga sa nananalo ng lottery. Oo. Diba? Yeah. Since you didn't work on how to make your money, hindi mo change yung mindset mo, you were not able to learn kung paano money works. I-manage. Dahil napanalunan mo lang. Usually, a lot of lottery winners, from data to, hindi naman to haka-haka, is nawawala rin yung wealth nila in certain amount of years because they don't know how to manage. Wala sa kanila yung yun, hindi nila wala nagbago eh. Nabigay lang sa kanila yung wealth. The ability to sa manage. process talaga na-develop yung habit at yung character. Yes. Yeah, exactly. Hindi siya overnight talaga. Yeah. Talagang dapat character eh. Kaya yung transformation natin, 'di ba? Parang more on yung physical transformation is just yun nga yung sabi nga ni DM sa akin to last time eh. Yung transformation na nakuha natin was just parang ano lang siya, cherry on top of the ice cream. Kasi what really valuable on that experience was the journey itself. Yung ina-change na mindset natin throughout that, the knowledge that we had, the experiences, the struggles that lead us kung paano tayo ngayon. I couldn't agree more. Champa. Ganda. Champa, baka meron ka pang gustong itanong na may question ka pa kasi magla-last question ako kay Coach DM. Siguro yung isang question na lang is, anong next for DM? For Coach DM, what's your next plan for your fitness journey? Are you still cutting right now? For your coaching thing, are you eventually kasi nga right now para sa mga bigyan lang ng context sa mga listeners na not in Kaizen community, DM is coaching for the Kaizen team. Yung program na ginagawa namin with Coach Cho. Are you planning to do one-on-one coaching eventually? And then sa business naman rin. Sa akin, in terms of fitness, nag-declare ako publicly na ito yung magiging final cut ko. So, malaking accountability siya. So, kailangan ko ituloy. Let's go! Ayun nga. Magiging final cut ko to. And then, punta na sa bulking. And doon sa coaching naman, ako, sa Kaizen, parang hindi na din ako mag-one-on-one. Kasi, wala na akong maisip na ibang magandang program aside from Kaizen eh. Very complete na siya. At saka integrated siya sa values na gusto kong gawin. Siguro ayun nga, kami ni Champ D, gumawa kami ng ebook. Then gusto ko siguro after this season, after my final cut, mag-release ako ng ebook about sa inner game ng transformation. Siyempre marami ng mga techniques mga skills, halos lahat na tinuturo. Siguro gusto ko i-share din yung mga principles behind those techniques, those skills. So basically yung inner game talaga ng fitness.
how to develop mental muscle, emotional muscle. Yun yung mga ano ko. So, yun pa lang naman. Just taking one step at a time. Kung ano yung task ko at hand, yun lang muna. Gusto kong maging magaling dun sa ginagawa ko sa ngayon. And ayun, let the chips fall where they may. Wow, I love yung it. quote mo nga 'di ba? Meron ako nabasang quote na pinost mo 'to. I view life as it is and making it simple by living it. Ano yun? Living in the now. Tama ba ako? In the now. Yeah. Still, yes. Parang living in the moment. Ichigo ichi eh. Like, di ba sa sa Japanese? Kumbaga, siguro, elaborate ko lang yung living the now. Yung now kasi, na din yun eh. Akala nila ngayon lang. Pero yung now, yun na din yung past and present, future. For me. Kasi kung anong ginagawa ko sa now, yun na din yung future. Yeah. So, nilalapit ko lang siya. Kung ano yung lesson ko sa past, yun na din yung ina-apply ko ngayon. The beingness. So, yung now for me is really living life. Living life. So, ang definition ng being present in the moment is to really being present in life, in the past, in the present, and in the future. I love it. Yep. Ang ganda nun. Very inspired. Hindi ko sinasabi, pero kanina pa ako, ilang beses na ako nag-goosebumps habang nakikinig ko. Nag-resonate kasi talaga siya. And we're really rooting for you, Coach DM, sa mga future, yung plans mo and yung mga gusto mo pang i-achieve really sa life mo. So, sa akin naman, ang last question ko is, bakit? Walang context. Bakit? Hindi, nag-start tayo kanina with a scene. Isang scenario na yung wake-up call mo, nakita mo yung mga anak mo, yung wife mo natutulog, and then nahirapan ka huminga, and ganon. So, ngayon naman, I want you to create a scene also na nakikita mo ulit yung wife mo and your kids with your current physique and your current transformation. So kung meron kang message sa kanila, only when you're ready. Yeah, ano yung gusto mong sabihin sa kanila, Coach DM? Sa wife mo and your kids? Siguro, gawa na ulit ng scene. I love it. Sige. Siguro yung scene na gusto kong makita is, actually nakikita ko din naman siya. At the same, kumbaga, with the same scenario, natulog sila. Tapos ako gising. This time, hindi siya wake up call, patulog pa lang din ako. Pero, the scenario, natulog sila, same nung sa simula. Pero ako, gising, matutulog pa lang. Pero iba na yung environment. Kumbaga, they're living yung life nila na gusto nila. Kumbaga, hindi not only physically, kumbaga, career-wise, financially, lahat. And then, matutulog din ako with a smile on my face. I love it. So, kumbaga, siguro, kahit hindi na ako magising nun eh. Pero, nandun ka sa journey na yun. Yung in-between kasi, yung wake-up call at saka yung pagtulog mo na. Andito yung memories lahat eh. So yung smile na yun na matutulog ako, alam ko na ginawa ko yung best ko para ma-experience na yung magandang buhay. At also for me, na na-experience ko yung magandang buhay. Ibig sabihin, nung smile na yun sa pagtulog ko is, kumbaga, walang regret. Kumbaga, I lived my life. So, kung ano mo yung nasa gitna nun, yun yung ipapakita natin. Yung una was a wake-up call, tapos yung second na scene was a proud moment. Kumbaga, nagising ka because you're dying. And then ngayon, you're dying because you lived. Oh my God! Parang ganun yung scenario. At least, di ba? Kung kailan man siya, pero alam mo na hindi ka nagpabaya. Sinunod mo yung gusto mong gawin. Storyteller talaga si DM, no? Yung buong episode natin parang nag-end
Nagsimula sa Diba? struggle. Tapos Oo. ngayon parang sobrang grabe naman to si DM. Hanggang sa Sabi ko, interviews, tinoridel. correct, bakit ko ba natanong yun? Ako pa yung naiyak to. Naluluha Parang ako tuloy. in-ending. Ba't mo naman Oo. in-ending ng medyo Oo. hindi ko sabing sad ending pero Oo. yung parang Oo. Tapos magpa-flashback nakaka-touch lahat, naman. no? oo, Oo. tapos Struggles mo, ito yung na wins scene, mo. oo. Oo. Yung Kaizen party natin. Yung mga Oh my ganito, gosh. makikita mo lahat. Kaya ka nakasmile eh. Matutulog ka Oo. smile, maalala mo lahat na to. Galing. Ang ganda. Fulfilled, no? Parang fulfilled. Oo. Fulfilled. Yun. Fulfilled life. Grabe. Breathe in. Breathe out. Grabe. Parang kailangan ko mag-mind map bigla. Ang ganda, Coach DM. Sobrang amazing ng Parang itong episode na to is also a life journey indeed. Yeah. Indeed. Siyang Paolo. Di I'm speechless na. Sige, ikaw na lang tatanungin ko. Anong magiging key takeaway mo from our interview with Coach DM today? Wow. So, sisimulan ko sa isang scene. Hinahayat si Coach D. Nag-storytelling na. Nag-storytelling din. Direct D. Direct. Buti na lang, ang pangalan ng natin. Maganda pag pag maikli lang yung pangalan ng mga views natin. Kasi DM lang din talaga yung. Dahil siguro resonate sa akin yung D at saka M. Drive and mindset. Kitang-kita yung drive ni Coach DM to really fulfill yung life na gusto niya, yung state of being niya, yung beingness that we do have. And na siya parang firm na yung yung decision niya na this is the life that I want to make. This is the life that I want to live. So yung drive niya to do it is really amazing and na-inspire ako doon. And kaya naman siya na meron ganung drive because of his mindset na na-establish. And yung value kanina all throughout our discussion kanina na lumitaw yung value ng humility, value ng self-awareness, value ng gratitude especially. So na turn around, naapektuhan lahat ng aspeto ng buhay niya because of those characters, because of those mindsets na-install niya. And right now, nakikita ko na yung drive and mindset na yun, hindi siya selfish act na para lang maging healthy ka just for yourself. But nakita natin doon sa story ni Coach DM na ultimately, this is to give inspiration not just for his family, pero even outside his family. Kagaya natin, ako personally, na-inspire doon sa transformation ni Coach DM na even without his permission, ginagamit ko yung picture niya. Pero ito na, let's put it in record na, Coach DM nagpapaalam ako. Oo. Ngayon lang pala nagpaalam. Oo, for everybody's consumption pala yun. Na nakagamit ko siya to promote Kaizen. Hindi lang para makakuha ng, ng leads or whatnot, but yung photo pa lang niya, it speaks, ang dami ng may inspire na tao. So on that note, I would like also to grab this opportunity to be grateful, to say thank you to your life, Coach DM. Maraming salamat. Na kahit sabihin mo na feeling mo inconsistent ka sa maraming bagay, but yung consistency mo na nakikita namin is really inspiring. At enough na yon para mag-spark ng desire sa amin na baguhin din namin yung buhay natin. So, thank you, Coach DM. Sa'yo naman, Sao Paulo. Sa akin yung nagustuhan ko, syempre unang-una sa lahat is, yung nagustuhan ko is the reason na kung ba't niya ito ginagawa. His wife was doing it, especially not just for him, but especially for his family. Correct. Kasi same with DM, I already have kids. And then, sila rin naman yung isa sa mga biggest why ko, diba? I want to live a long life, to spend a lot of memorable experience or memorable things with my kids and my wife, diba? Mm-hmm. So yung isa naman is yung sa kanyang yung binago niya. 'Di ba kanina tinatanong natin siya ng tips, ano ba yung journey mo, paano mo nakuha yung 100 pounds. Sabi niya he started with
yung changing his inner self, yung sarili niya. Yeah. Kasi nung tinanong naman natin siya sa part na hindi ka ba nahirapan about sa restaurant, hindi na siya, mas less na yung kasi na-change niya na yung friction. mindset niya. Oo. So iba na siya mag-isip. Kasi di ba nga, the mind is yung parang command center of everything. Ito yung magdidictate sa actions natin, sa decisions natin, sa behavior natin, in whatever we do towards life. So yun lang. Sobrang nakakatuwa talaga to si Coach DM kasi not just a physical transformation but overall transformation. No. Sabi. Di ba, no? Thanks. Itong podcast na to talaga, life-changing to eh. Sobrang mas lalo ko pa siyang na-embody itong podcast na ito. Kasi ang daming value na nakukuha talaga. So, Coach DM, any parting words or last message siguro, Coach DM, for people na siguro yung mga people na mawa-wake up call rin na, di ba? Or hindi pa na-wake up call at baka ikaw ang kanilang wake up call. What would be your message to them? Correct. To wake them up. Pag na-wake up call kayo, huwag na kayo matulog ulit. Oo, namulat na kayo, pipikit pa ba kayo? Kumbaga alam mo na may problem ka lang baguhin. Hindi, tulog ka muna. Right. Unang-una gusto mo nang i-acknowledge kay Champ Pao and also Champ D for creating this podcast. Kasi you're sharing a lot of inspiring stories din sa mga audience na alam ko na meron isa dyan o dalawa or tatlong tao na would really be inspired and motivated to change their life for the better. So, itong ginagawa nyo is a form of service to humanity na din na this would create an impact sa tao. And siguro message ko dun sa mga audience na nakikinig ngayon na nagsistruggle. Yes, you're struggling. You're asking God or bakit to nangyayari sa akin. But I always believe that lahat ng situation is hindi yan yung perfect situation for you. Even if it's a bad situation, that is the perfect situation for you to grow, to learn, and to experience life. So one day, kapag, ayun nga, if you just listen doon sa lesson or kung nakuha mo yung lesson, yung struggles mo, yung challenges mo would be the inspiration sa iba. Not only for yourself but also for your family at dun sa iba. So, siguro pinaka final message ko dito is just be grateful kung kahit ano man ang situation mo. Just be grateful. And lagi mo sabihin na this is for my own growth. This is for my own development. And this is for my own happiness. So ayun. I mean, the struggles that you have now, magpapasalamat ka dyan. Diba? Tulad na sa akin Nagpasalamat ako na ngayon Siyempre dati yung mataba ako hindi. Pero nung tumaba ako na sobrang laki ko, nagpasalamat ako na lumaki ako ng ganun. Kasi kung hindi, baka hindi ako makapag-inspire ng mga tao ngayon. Ngayon ko siya nakita, okay, buti pala na picturean ko yun na sobrang taba ko. Diba? Nakadili para akong balyena. Pero, ayun na, kumbaga naging worth it lahat nung effort na ginawa ko just by seeing other people na mag-take action na baguhin yung sarili nila. And for me, more than the physical success, yung fulfillment, sobrang thankful ako doon. The fulfillment. Yes. Yep. Again, the power of gratitude. Wow, what a great way to what a great way to end this episode, Coach DM. Thank you so much, really, for joining us. Thank you so much sa pag-invite. Coach DM. Oo, sobrang for sure maraming may inspire dito sa mga makakapakinig ng And sa mga, kung nandito pa kayo sa portion na ito, type nyo naman or comment down below kung ano yung mga takeaways ninyo, di ba, Champ Paolo, para mag-engage pa tayo dito sa episode na to. And also for sa mga kapanood, I will also leave yung mga socials kung where you can follow DM.
Kasi he's Correct. always posting this motivational videos, Mhm. sharing his journey through his yung craft niya, which is doing yung sa film, sa video contents niya. So napaka helpful or napaka inspiring na ma-follow natin yung journey niya, makita natin yung mga videos niya. So ilalagay ko sa description natin below. Wow. So yeah, thank you so much, Champao and Coach DM. On that note, muli, that concludes our episode 13. And I am Champ D. And I am Cham Paulo, And this is Fitness Diaries. Transforming Lives. Thank you again, Coach DM, and thank you everyone. Thanks. Thank you.